Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Once again, ito po ang Pilipinas News Channel. Maghahatid po sa inyo ng mga balita tungkol po dito sa nangyayaring mga issue dito sa ating bansa, especially po sa nangyayaring paglilitis or hearing tungkol po dito sa mga ginawa ni Duterte or ni former President Rodrigo Roa Duterte nung kanyang panahon ng panunungkulan. So ngayon po sa News 5 ang ating mga resources po ngayon. Sinabi po dito, the Malacanang already said it would be obliged to comply if the International Criminal Court or ICC via the Interpol orders the arrest of former president. So dito po mga kababayan, no, sa nangyayaring mga pag-aamin ni former President Rodrigo Roa Duterte simula nung senatorial hearing hanggang sa bumaba sa Quadcom committee hearing. At marami po siyang nasabi o nabanggit mga kababayan doon sa mga hearings na yon na maaari pong gamitin na ebidensya ng mga taong against sa kanya or nagrereklamo tungkol sa war on drugs at ng ICC laban po sa kanya. So sabi po dito, as detalye, okay, sa news5.com, News TV or news5.tv.com by Gabriel Kim Leal. Sabi po dito, November 18, 2024, the Department of Justice or DOJ on Monday confirmed its investigation into former President Rodrigo Duterte due to alleged links to extrajudicial killings during his brutal war on drugs. Kasi alam naman po natin mga kababayan, when former President Rodrigo Roa Duterte has taken the seat in the presidency, mga kababayan, ay nagkaroon po during the first 6 months, no, nagkaroon po ng kaliwat kanang patayan sa television. Makikita po natin yung mga balita, kapwa mga politicians, mga officials ay namamatay because they are linked to drugs. Okay, at ito nga po yung nililink ngayon din sa ating former President Rodrigo Roa Duterte na siya po ay allegedly ay kasama sa extrajudicial killings at siya po yung nagpasimuno o siya ang nagsimula. Siya po yung, kumbaga siya po yung pinaka-head ng nangyaring patayan during his brutal war on drugs. So DOJ Secretary Boying Rimulya said a special task force is examining whether Duterte may have violated Republic Act number 9581 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Kasi po mga kababayan, ang buong mundo at mga bansa sa buong mundo ay meron pong tinatawag na International Humanitarian Law. O yun po yung tinatawag nating Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. So once po na na-violate po ng isang tao ito, pwede pong pumasok yung international law at maging mapapasakop po doon si President Rodrigo Roa Duterte at maaari po siyang arestuhin kung sino man po ang bumubuo sa ICC, doon po sa International Criminal Court. So, sabi po dito, International Humanitarian Law ang ating pinupuntirya ngayon because it is the law that the ICC or International Criminal Court is studying as well as the law that we have here in the Philippines. It's the law of the ICC actually. It's what they're using right now, said Rimulya, adding that penal laws are also being looked at. So ito po yung mga maaaring basehan nila sa ginawa pong pag-aamin ni President Rodrigo Roa Duterte at sa mga nasabi po niya during the hearings na kanya pong pinuntahan na or inatenan during the past few weeks and months. So sabi po dito, the Special Task Force is composed of prosecutors of the DOJ and agents of the National Bureau of Investigation. During last week's Quadcom committee hearing in the House of Representatives, ito po yung sobrang napakainit po ngayon at chinachap-chap po ng mga news media, ng mga media para ibalita po sa atin kung ano yung nangyari sa last week's Quad Committee hearing in the House of Representatives. So Duterte admitted to killing at least 6 people during his tenure as the mayor of Davao City. So meaning to say mga kababayan, inadmit na po ni President Rodrigo Roa Duterte na nakapatay po siya ng mga tao, okay, sa kanya pong panunungkulan as Davao City Mayor nung panahon po niya. He also claimed responsibility for the deaths of some corrupt police officers. So inamin rin po niya yung kamatayan or siya po yung umaako sa kamatayan ng ilang
corrupt na police officers. Okay? While the DOJ's probe may overlap with the ICC's investigation, Rimulya clarified that their efforts remain independent. What we charge here and what the ICC charges have to be, if possible, do not overlap. Even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity still applies, explained Rimulya. The ICC is investigating Duterte for possible crimes against humanity during his bloody war on drugs, which reportedly killed nearly 30,000 individuals. So ito po yung approximate na namatay during the Duterte war on drugs or sa panunungkulan po ni President Duterte na mainit po ang war on drugs sa panahon na to. So 30,000 individuals. So yun po yung iniimbestigahan ng International Criminal Court. So sabi po dito, no, President Bongbong Marcos Jr. maintained last Thursday that the Philippines won't cooperate with the ICC's inquiry unless Duterte wants it. So, ganun pa rin ano po ang tayo po ng ating current President Bongbong Marcos Jr. ay hindi pa rin po siya makikipag-cooperate sa ICC. So hindi po siya magbibigay ng kahit anumang pong impormasyon or i-allow niya na mag-investigate ang ICC sa Pilipinas para kay Duterte or laban kay Duterte. Maliban po kung si President Duterte mismo ang may gusto po nito. The Malacanang said it would be obliged to comply if the ICC via the Interpol orders Duterte's arrest. So ito po ay magiging obligado kung kikilos po ang ICC. Sabi po ni Rimulya. The Philippines withdrew from the ICC in 2018 when the International Tribunal began examining allegations against Duterte and his merciless policy. It took effect in 2019. With reports from Camille Samonte News 5. So yun po yung nangyari mga kababayan na po sa kasulukuyang issue dito po sa Duterte War on Drugs hearing. So mga kababayan, ibig sabihin nag-withdraw na po pala yung ating bansa na po, yung Philippines or yung bansa po natin withdrew from the ICC in 2018 when the International Tribunal began examining allegations against Duterte and his merciless policy. So, nag-take effect na po ito, nung simula nung mag-withdraw po yung Philippines, nag-take effect na po na noong 2019. So, hindi po natin na mga kababayan kung ano po yung mangyayari sa mga susunod dito po sa nangyayaring hearing sa Duterte War on Drugs. So, 2018, nag-withdraw na po yung ating bansa under Duterte's administration din, mga kababayan, mula sa ICC or International Criminal Court. At ngayon po, ito po yung pinakang magiging kalasag or magiging panangga naman nitong si former President Duterte para hindi po siya magawan ng arrest ng ICC dahil wala pong power ang International Criminal Court sa Philippines na since 2019 dahil nag-take effect na po ito noong 2019. So para po sa inyo mga kababayan, ano po yung gusto po ninyong i-comment dito? Ano po yung mga thoughts ninyo regarding dito sa pangingialam ng ICC sa nangyayaring war on drugs hearing or war on drugs investigation. Okay, ano po yung masasabi niyo po dyan? Pwede ba? Paki-comment nga po ng mga marurunong dito sa batas kung pwede ba na i-arrest ng International Criminal Court ang ating former President Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang mga pag-amin or kung magkakaroon man siya ng kaso, pwede ba siyang kasuhan ng ICC or the Philippine law alone. So paki-comment naman po yan sa ating comment section. Once again, maraming salamat po sa panonood. Yan po muna ang ating balita ngayong araw. Kung nagustuhan po ninyo ang ganitong klase ng content, paki-like naman po at mag-subscribe po kayo para sa ating panibagong update sa mga susunod na balita po natin in this channel. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.